Operate again with the Interpol. So parang ayaw namin mag-speculate. But definitely, kung magkakaroon po, siguro same pattern. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Ang tanong nga po kung sakaling ipapaaresto itong si Senator Bato at si General Albayalde gamit itong Interpol dahil hindi naman daw po tayo membro ng ICC, baka same pattern di umano ang gagamitin. So, ang sinasabi ba dito mga kababayan ni Claire Castro na same pattern po ba kung paano nila illegal na inaresto at hindi dumaan sa legal, no, at hindi dumaan sa local court po natin ang pagpaparesto kay Senator Bato at kay General Albayalde. So ito po ba ang tinutukoy ni Miss Claire Castro? Anyway, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Ayoko po, sorry ha. So ayaw niya po, sorry. So ibig sabihin nadulas lang siya. Anyway, mga kababayan po natin, alam naman po natin, no, minsan hindi talaga mapipigilan ni Claire Castro sa drama ng naglalaro sa kanyang utak, no? Ay nadudulas na ito minsan at yung mga impormasyon na hindi niya dapat sabihin at i-divulge, no, sa media, ito po, tingnan mo, no, nabanggit niya na same pattern, posible, pero ngayon nagsusorry siya, no, hindi daw po siya sure. Ano ba yan? Ano ba talaga, Auntie Claire? Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Ayoko pong pangunahan yung Pangulo. Pangunahan mo na. Pangunahan mo na, no? Pero alam natin mga kababayan na si General Bato, si Senator Bato, General Albayalde, sila po ay nakahanda na rin sa mga posibleng pag-aaresto na ito. And sa totoo lang, bago pa man inaresto si President Duterte, alam na rin ito ni Senator Bato. Kaya nga nag-file na po siya, no, ng kanyang petition sa Supreme Court at hanggang ngayon ay inaantay niya po dahil hindi pa rin ito lumalabas. Pero nakikita natin, Senator Bato, ang tapang naman, wala naman pa siyang pakialam at tuloy pa rin po ang kanyang pangangampanya. Pero ako may nakikita kasi akong hindi magandang mangyayari kapag ang ginawa kay President Duterte ay gagawin, no, dito kay Senator Bato at kay General Albayalde. Yun ang po yung nakikita ko, no, na posibleng sisiklab pa yung panibagong gulo kung gagawin ito. Patutol po dyan. So, na po siguro kikilos kung dapat kumilos ang gobyerno. Kasi isa daw yun dun sa mga objectives ng ongoing Senate hearing ngayon na pinangungunahan nga ni Senator Amy Marcos. Ayaw daw nila, gusto daw nilang maiwasan na maulit na may aarestuhin dito na through an ICC warrant. Ngayon, kaya ko lang naman tinatanong yan. Galit, no? So, yun naman talaga. Kasi unang-una, bakit hindi na lang nila dito kasuhan kung may kaso talaga kay Senator Bato de la Rosa? Alam niyo, politika ito eh. Si General Albayalde ngayon namamayagpag po sa Angeles City. So, posibleng siya po ay mananalo sa pagka-mayor doon. Senator Bato naman ay namamayagpag at number 2 na ngayon, no, ang kanyang ranking sa pagka-senator. So, number 1 niya na mga purposes, no, talagang ito ay pamumulitika. Gusto nilang bawasan, gusto nilang tanggalin, no, yung mga posibleng matitinding kalaban po nila, no, pagdating ng 2028. And hindi nila kayang pigilan eh. Tingnan nyo, kahit yung Team Duterte, yung mga nasa partido ng Team Duterte, lalong umaangat eh, lumalakas ng lumalakas eh. So gusto talaga nilang pilayan, pero ito na nga, nagbubumirang yung lahat na ginawa po nila. Kahit yung ratings ni Marcos Jr., ibumagsak. Si Vice President Sara, mas tumaas pa. At mas tataas pa yan sa mga susunod na araw. Si Secretary Remulla, Justice Secretary Remulla, nandun ngayon, ano? What about the other cabinet members? A-attend din ba sila sa mga hearings? Wala pong nabanggit sa akin, pero tingin ko na po, ang dami na pong cabinet members po dyan na kanilang ginawang resource persons. Sa aking palagay, sapat na po yan para kung ano man ng bala ko ni Senator Amy Marcos sa paggawa ng batas, tingin ko po ay magagawa na po niya. Pero parang lumalabas po sa inyo, Ma'am Amy, na ang primary reason for this hearing is para mag-prevent ang maaaring ng warrant of arrest. Yan naman talaga, dapat ma-prevent na maulit pa ito. Yan naman yung purpose ng investigation dyan eh. Yan ang purpose na magkakrap po sila, gagawa po sila ng batas o may pwede bang revisahin na existing na batas po natin. Yan naman yung plano nila dyan eh. Na hindi na maulit ang nangyari kay President Duterte. Isa lang sa mga
ayaw daw nilang maulit na Plastic yung ngiti, no? Ba talaga si Auntie Claire, no? kaya gusto daw nilang malaman kung ano nangyari para hindi maulit na we are surrendering our sovereignty to the ICC. Isa yun dun sa isa lang naman sa rason. Yes, pero sa aking palagay, I'm not speaking for the panel. Sa aking palagay bilang abogado, kung yan ang isa sa mga reasons po ni Senator Amy, hindi po niya dapat malaman kung ano yung pattern or kung ano. Wow, so ibig sabihin may pattern po sila kung paano nila pinaaresto si President Duterte, kung paano nila pinaplano. So ngayon, ganun din ang gagawin po nila dito kay Senator Bato at kay General Albayalde. So ano nga ba yung plano? Question mark, ha? Ano ba yung plano na dapat malaman ni Amy Marcos na kinakatakutan ng Malacanang? Po yung strategy. Wow, may strategy. Pasok po ito sa executive privilege. Yun. So, mayroon pala silang strategy, no, na ginawa kung paano nila iparesto si President Duterte. Salamat talaga, congratulations, no, sa Marcos administration. Of course, kay Auntie Claire, no, talagang nabubulgar niya yung hindi dapat malaman ng publiko. So, sabi nga, Makati talaga yung dila ni Claire Castro, sadyang talagang daldalira ito. Kaya siguro hinire ito ng Malacanang, no, para makipagbartagulan, lalong-lalo na po sa mga mainstream media. And matandaan po natin, mga kababayan, no, may isang pahayag si Claire Castro, hanapin lang po natin, mga kababayan, no, ito po ang sinasabi niya, na Castro, no, naninindigang walang utos ang palasyo, paano sumagot sa mga briefing, ha? Hindi naman pwede, no, na walang utos ang palasyo sa mga sinasagot niya po, no, sa mga briefing. So, paano niya sinasabi na siya po ay spokesperson ni Marcos Jr. kung walang utos ng Malacanang? Imposible yan. Baka ito po ay palusot lamang ni Castro doon sa mga nadudulas o yung mga sagot na sablay siya. So, kaya pinapalusot niya lang na walang utos ang palasyo. Pero hindi po yan, no? At kaya nga bumabagsak si Marcos Jr. sa survey ngayon. Isa rin po yung mga nagiging pahayag ni Castro. Dahil tinitingnan natin na bawat sinasabi ni Castro ay ito po ay galing kay Marcos Jr. Dahil si Castro, no, ay tagapagsalita lamang. Yung kanyang lahat na sasabihin bilang tagapagsalita ng presidente o ng Malacanang ay dapat nanggagaling sa Malacanang at hindi pwede yung galing sa kanyang personal lamang, no, na opinion at komento. So, dapat galing sa Malacanang. Kaya, lahat ng kanyang sinasabi dyan, syempre, ay galing sa kanyang amo. So, sinong lulukuhin niya? Di ba? Mga kababayan natin. So, yan lang po yung ating update. Maraming salamat. And huwag kalimutan mag-like and share. Mabuhay po tayo lahat. Thank you and God bless, mga kababayan.